Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Webes mga lodi. Grabe yung mga news natin ngayon mga idol. Promise. No, kung hindi niyo tatapusin yung video na to, nako grabe magsisisi kayo. Meron tayong malupit na news sa bandang huli mga idol. At syempre sa kabuuan ng news natin matitindihan mga lods. Alam niyo naman yan. Bago ang lahat, syempre alam niyo na, palike ng ating video, napaka-importante niyan mga lods. Sana i-like niyo yung video natin. I-like niyo yung video natin mga idol, libre lang yan. Syempre sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe kayo sa ating malupit na channel. So eto, mag-news na tayo. Punta muna tayo sa ating chart kasi eto na nga yung sinabi natin kanina, no? So, nabasag niyo yung support na to at sa inisip natin baka kunin niya rin yung liquidation na to, mga idol, no? Pero pwede ring hindi. Pero pwede ring kunin. 50-50 yan sa akin for me, mga lods, no? Kaya kumbaga ito kasi parang ang laking ano nito, for sa akin lang to opportunity to para position, mga lodi. Sa akin sa akin lang yon. Pero pwedeng wag nyong gayahin, wag nyo akong pakinggan mga idol. Pero matindi to, mga lods, no? Mamaya magpo-position ako dito sa Bitcoin, mga idol, no? Ayun yung ano natin, wala pa si boss kasi hinintay ko yung aking malupit na bonus no? So, ano tayo, babali tayo kay boss. Magpo-position tayo sa Bitcoin mamaya. Pwede rin dito sa XRP. Hindi pala sa XRP, sa Bitcoin talaga. Okay? So, ayan. Ngayon, ito yung sa chart natin Okay? So, waiting lang tayo kung ano mangyayari dyan ngayon kasi maaga pa sa US, mga lods. No? Matindi mga news natin. Punta na tayo sa mga balita natin. Dito muna tayo, mga idol, no? Matindi yung follow-up news natin dito sa Iran. Yung Iran, inalaw nila yung India, China, Russia through Strait of Hormuz, mga idol. Pinayagan nilang dumaan, no? Pero yung iba hindi, mga idol. Istaka pa rin doon, no? Iran has granted passage to key allied nation, Foreign Minister Abbas Aragchi confirm the route is not fully closed. India, China, and Russia, Iraq, and Pakistan are on the approved list. Other nation face restrictions amid rising Gulf tension. Siguro ito yung sinisingil nila, yung other nation, mga loads, no, ng bago dumaan. The strait handles a major share of global oil trade, no. Ayan na. So, ganun ka-importante yan, mga loads, no. At alam nyo naman na hindi kasali dyan ng US at ang Israel. Kaya medyo GG. No, pero ang alam ko mga idol na yung mga, di ba yung government natin, no, galit na galit sa China yung mga yan, no, pinagmumura pa yan. Ginagawan pa ng meme si Kim Jong Un, si Xi Jinping. Ngayon paano yan, kailangan natin ng oil, saan tayo bibili? Pwede rin naman sa Russia, mga lods, no, pwede rin naman sa China, no. Alam ko mag-uusap sila, nakikita ko sa balita mga lods. Ayun ang sinasabi natin, mga idol, no. Patay tayo dyan. Pero syempre, sa US tayo, mga idol, no. Ito yung pinakamatindi ngayon na mga balita ni Daddy Trump. Pentagon waits final blow military options on Iran, mga lods. So kung nakaraan, medyo okay na sila, ngayon galit-galit. Tayo na araw lang yung pagitan, ano? Yung bati tas galit, ganun kalupit, mga idol. US officials confirm planning for a major escalation scenario. Sources online for major final blow options. Targets include Kharg Island, Iran's main oil export hub. Larak Island, also seen as a critical military position. Other option involve seeing dispute strategic island. So ang pinaka-target nila is yung mga malulupit na strategic island. Options reportedly include ground forces and a large-scale bombing campaign. The move depends heavily on stalled diplomatic progress. The Strait of Hormuz remains central to US calculations, mga lodi, no. So medyo mukhang may pag-attacking magaganap sa mga susunod na oras, araw o linggo, mga idol, no. Kapag di nila naayos yung kanilang usapan. Sabi nga dito, yung UAE mismo, mga lodi, kasi inaatake din niya ng Iran Nabwisit na yung UAE. Sabi ng UAE, reject a ceasefire with Iran. Ayaw nila ng ceasefire, demanding Tehran's full range of threats be addressed. Ambassador Yusef Al-Otaiba says the UAE will join efforts to reopen the Strait of Hormuz. So tutulungan na nila yung US, mga idol. He also reaffirms a 1.4 trillion UAE investment commitment in the US. Grabe yan.
So ayan na mga lods, alam niyo naman yung UAE, mga idol, mabigat-bigat din yan. So tutulong na sila, mga lods. Pero eto talaga yon. Eto yung malupit na parang post ni Trump. Bago lang niya na post to, mga lods, no? Bago lang. Sabi niya rito mga idol, the Iranian negotiator are very different and strange. Sabi ni Trump, no? They are begging us to make a deal. O, ito na naman yung sinasabi ni Trump, no? Begging us to make a deal, which they should be doing since they have been military obliterated. Simula daw nung binakbakan ng US yung Iran, nakikipag-deal na daw. Totoo daw yung Iran nakikipag-deal. With zero chance of comeback, no? Kasi nga, bugbog na. And yet, they publicly state that they are only looking at our proposal. So, parang ang sinasabi dito, mga idol, pag kinakausap nila yung US, nagmamakaawa sila mag-make ng deal. Pero pag in-interview sila sa TV, ang sinasabi nila, hindi, tinitignan lang namin yung proposal ng US kung papayag ba kami o hindi. Parang, alam niyo yun, yung ganung usapan. Pag ako kausap mo, parang nagmamakaawa ka. Tapos kapag nagpa-interview ka sa iba, parang kami pa yung, ikaw pa rin yung malakas. Parang ganun, no? So, sabi dito ni Trump, wrong. No, ayan they better get serious soon before it's too late. Because once that happen, there is no turning back and it won't be pretty, sabi dito ni Donald J. Trump, no? So, ayan mga idol, no? US plans final strike on Iran according to Axios. Trump threatened Iran with a post, take it seriously soon before it's too late. Once that happen, there will be no turning back and the consequence will be dire. This comes less than 24 hours before thousands of extra American troops arrive in the Middle East and the 6 warship. Kasi nagpadala dun si Trump mga lodi ng mga Marines. Sobrang dami, no? So ayun yung sinasabi ni Trump ngayon, mga idol. Mukhang ready na yung US doon sa Iran, mga lodi. Nako, mukhang bakbakan to, mga idol, sa mga susunod na araw. At syempre, mamaya pag-usapan natin yung oil. Ilalas ko yun, lalo na sa issue sa Pilipinas, mga lodi. Matindi mga idol, no? So punta muna tayo dito sa atin, mga lods, no? Ang lupit ng Pilipinas, mga idol, kasi meron na lang 9 days left para maban yung Roblox dito sa Pilipinas. So ang ginawa ngayon, mga idol, yung mga executive na the standoff between the Philippine government and Roblox Corporation is reaching a climax with a nationwide ban hanging in the balance. So yung mga executive from the global gaming platform are scheduled to fly to the Philippines to dialogue with the local authorities. So yung mga executive, mga idol, no, ng gaming platform globally ata o dito sa Roblox, kailangan makipag-meeting sa Philippines, mga lodi. Kakausapin nila yung mga nagbaban dito na sabihin na, hindi pwede kasi yan, di ba? Wala kaming kinikita sa inyo, that meron. Kung ayaw nyo, ibaba namin kayo. Oo, ganun, no? Papapuntahin nila. Hindi, joke lang yan, mga lods. Hindi naman totoo yon, malay nyo lang. Pero hindi totoo, mga lods, no? Baka mayari tayo dyan. So, ayan. Ayan, nakakausapin daw, no, ng executive ng Roblox yung mga tao dito sa Pilipinas para hindi maban. Meron lang 9 days left, mga lods. Papabayaan ba nilang maban o hindi? Speaking, mga idol, kasi 'di ba sinabi nung CEO ng ano ba 'yon, ng Solana ba 'yon, o nakalimutan ko na, napatay na yung ating Web3 games. Mga idol, totoo ba 'yon, mga idol? Pero tingnan niyo naman ang tindi nito, mga lodi. Who still hype even though Web3 gaming is dead, mga idol? Star Atlas, mga lodi. Tingnan niyo yung graphics. Sobrang lupit, mga idol, no? Natin na. Ayan, no, kita niyo yan, mga lodi. Kita niyo yan. Kita niyo yung graphics ng Star Atlas na dinidevelop ngayon, mga lodi. Sobrang lupit niyan, mga idol, oh. Antindi, di ba? Ayan, oh, ganda ng graphics, mga lods, oh. Kita niyo yan, oh. Hindi lang Star Atlas, mga lodi. Syempre nakita niyo naman yung Illuvium kahapon o kanina. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na kailan ko yun. Illuvium, napakalupit din ng graphics, AAA din yun. At syempre ito yung Sandbox, mga lods, no? Yung Sandbox, meron din sila ngayon dinidevelop na shooting din. Ayan, no? Shooting game din, parang counter o kung ano man, barilan, di ba?
So sa sandbox yan. So naniniwala ba tayo, kayo, na patay na ang Web3 game, mga idol? O ang matitira na lang is yung talagang may mga budget, mga lodi, para ipagpatuloy yung maganda nilang game. Lalo na yung mga AAA games, mga lods. Kailangan talaga ng budget niyan. So buo pa rin, no? Ako inaabangan ko rin tong Star Atlas eh, mga lods eh. Pero sa gala, wala pa ang balita, tatry natin bukas. Okay, so ito tayo. Sa Ondo, good news sa Ondo to ha. Giant partnership, Ondo is partnering with the massive company Franklin Templeton to tokenize investment funds, trading 24/7 directly in crypto wallets, mga lodi, no? Franklin Templeton, Ondo partnership. XRP Connection Ondo has already launched OUSG, no? Yung tokenized US Treasury on XRP Ledger with Ripple RLUSD. And Franklin Templeton has an XRP ETF fund and a history with the XRP Ledger tokenization. So dito na tayo, mga lodi, no? Ganito, para malaman nyo kung gaano ka-importante yung Clarity Act, mga idol, no? Sabi dito ni Yang Kim, mga lods, no? Hindi pa to sa US, ha? Hindi ko alam kung Japan to o ano, something eh. Si Representative Yang Kim delivers thoughts on Clarity Act and the America Crypto Brain and Drain Crisis. Brain and Drain Crisis, mga lodi. Sabi ni Kim, Kim notes that US share of global blockchain developers has fallen from 40% in 2018 to just 20% today. That's steady 2% year-over-year decline. Kim also notes that former SEC Chair Gary Gensler rogue regulation stifled innovation, mga lodi. Mga yan, kasalanan ni Gary Gensler. And suggest the solution. Ito yung solution ni Yang Kim, no? Ni Yang Kim. Reverse these policies and pass the Clarity Act to re-establish America as the crypto capital of the world. Isipin nyo, mga lodi, si Yang Kim pa yung nagsasabi na ipasa na yung Clarity Act, mga lods. Ganun sila katiwala sa Clarity Act. Pero sabi naman dito, mga lodi, ni Mike Selig, mga idol, no? Crypto clarity is coming naman na daw, no? Sabi dito, crypto regulatory clarity is approaching. US Commodity Futures Trading Commission's Chairman Mike Selig confirms crypto clarity law is coming. So malapit na raw. Pero mga idol, nako, hindi ko alam kung matutuwa ako dito. Hindi ko alam kung mabubuwist ako, maasar ako kay sa Coinbase, mga idol, o kay Brian Armstrong. Dahil Coinbase rejects Senate stablecoin yield compromise in latest Clarity Act. So pumipigil pa rin, mga lodi, si Brian Armstrong. Coinbase, the largest cryptocurrency exchange in the United States, has rejected the latest draft compromise in the Digital Asset Market Clarity Act, which would broadly prohibited stablecoin yields across exchanges, brokers, and affiliated entities, according to the Punch Bowl. The company expressed its objection directly to Senate staff during closed-door meeting on Capitol Hill, stopping short of the public declaration but making its position clear to those in the room, mga lodi. So, ayaw niya, tutol siya, mga lods. No, syempre pagka ganyan, nako, baka ma-choke na naman tayo. Kaya nga meron na mga nagko-comment kay Brian Armstrong, mga idol. Sabi niya rito, mga lodi, Dear Brian Armstrong, it's time to stop. Sabi niya, this is started back in January with a narrative that made sense, letting people earn with their own money. Respect for that. Kumbaga, okay naman sinasabi ni Brian Armstrong. But now, enough na daw, sabi niya. You're protecting your business. Fair. No, kumbaga, okay lang. Sige, pinoprotektahan mo yung business mo. But this industry is bigger than Coinbase, mga idol. Lalo na yung batas ng Clarity Act. If this doesn't move forward now, as Cynthia Lummis warned, we're delaying everything until 2030. And you're blocking it over yield. Kumbaga, dahil lang dun sa yield, mga lodi. Let's be clear. If a technology needs incentives to be used, that's not adoption. Blockchain doesn't depend on yield. It has real use cases. Finance, international payment, remittance, ganito kadami, mga lodi, masasolve ng Clarity Act. Di ba? Pero nachuchok tayo dun lang sa yield na yun. Infrastructure, ayan, mga lodi, national payment system, financial interoperability, global liquidity networks,
Legal identity, digital signature, notarization, property. Sobrang dami. Supply chain, real world asset pa, gaming metaverse pa, game asset, virtual economies, play to earn, digital gaming identity. Di ba napakadami? Yung content pa, music, copyright, creator monetization, no intermediary platforms, micropayments, content, NFTs, tokenization, subscription. Ano pa? Data technology, decentralization storage, decentralization computing, oracles, data sharing, so napakadami, energy, smart grid, yung health pa, medical records, education, nakita nyo yan mga lods, napakadami mga idol. Kaya nga sabi dito, yield is one use case lang. Adapt, let this move forward. Don't hold back an entire industry for one business model. Ayun yung sinabi dito ni Nico, mga idol. Napakabigat niyan, mga lods. Pero kita nyo, talagang kumukontra pa rin siya. Kasi syempre, gusto niya makinabang siya doon sa Clarity Act mga idol Pero kita nyo naman kung gaano kadami yung makikinabang o yung malulutas kapag nagkaroon tayo ng Clarity Act, mga lods. Napakadami Imagine that, mga idol. 'Di ba? Tas machichoke lang tayo doon sa yielding. Taragis yan. Hindi nga ako nag-yield Hindi ko nga ginagawa yun Ayun naman 'di ba? So, ang lupit niyan, mga idol, no? So, bullish naman tayo dito, March 27. So, ito mga lods, inaasahan, SEC making their call in Washington DC before 4 p.m. Eastern Time. And honestly, I'm so here for it. Sabi niya, meron daw siyang inaasahan na green light will get serious attention back on XRP. Can't wait to see what happens. So, meron silang inaasahang update o bullish news pagdating sa XRP ETF bukas, mga idol, na i-announce ng SEC. Okay? So, panoorin natin to, mga idol, no? Sabi kasi dito, XRP is not a global reserve currency. The true purpose of XRP is ipapakita daw dito. And Swift does. If you think XRP is a global reserve Pause natin Ano ko lang, baka kasi makapiright tayo currency, you're making a massive mistake. Because XRP is not built to just be a currency. It's built to replace the backbone of the global financial system. Right now, when a bank sends $10 million internationally, it goes through SWIFT, a system built back in 1973 that takes days and costs thousands in fees. But XRP can make the same transaction in seconds with a fraction of the fees. And Swift does over $150 trillion in transactions per year, and Ripple has only done around 95 billion in transactions. That's how new it is, and that's how small it is still. But XRP is getting more and more institutional backing, and with the Clarity Act right now, Trump and crypto companies are fighting the banks to control the yield. So if you want to learn how to put your XRP to work for you, earn passive yield while you wait for price appreciation, comment the word XRP on this post. And shoutout sa bull runners, mga idol. Nanonood din ako dyan lagi. So, ayun yung purpose daw ng XRP, mga loads. So, alos parang palitan yung SWIFT. So, eto na tayo. Grabe to, mga loads. Nakita ko pa to sa Coin Bureau na news, mga idol, Philippines just became the first country to declare a national emergency, energy emergency. The country imports 98% of its oil from the Middle East, mga idol, making it among the most vulnerable to the Strait of Hormuz closure. Gas price more than doubled since the war began, the most expensive in history. Sa Pilipinas pa naman yan Some petrol station literally ran out of digits on their digital display boards. Moreover, the government did not impose a price freeze, suggesting price could still go higher. Its president confirmed the country has roughly 45 days of fuel supply left, mga lo. Imagine 45 days na lang na meron tayong supply ng oil, mga idol. Ayan ang sinasabi dito ng Philippines, mga lodi. 'Di ba? Syempre, tayo na. Eto, mga lods, papakita ko sa inyo. Pilipinas lang ang napakagahaman sa pagtaas, mga lodi. Tingnan nyo Philippines, mga idol, nagsimula yan tinaas 81%. Ito diesel prices since Iran conflict. 81% sa Pilipinas. Nigeria 7. Tingnan nyo, Sri Lanka 37 lang ang tinaas nila, mga lodi. Tayo 81%. Bakit? 'Di ba? Grabe naman tayo magtaas. Parang ganun yung gusto kong sabihin. Grabe tayo magtaas, which is I don't know. Hindi ko alam yung sistema diyan, pero kung titignan natin, mga idol
China 25%, France, Germany, Ukraine na merong gera pa doon, 33% ang tinaas lang ng price ng diesel ay ng ano nila ng diesel. 'Di ba? Sri Lanka 37% lang mga idol. 'Di ba? Nigeria mga idol 78. Tignan niyo naman ang Pilipinas mga lodi, 81% mga loads ang tinaas natin. Matindi mga idol, no? Tapos sasabihin wala tayong oil crisis. Anak ng purgats talaga yan mga lodi. Kung pwede lang magmura ng malupit dito mga idol, no? Grabe, ta sasabihin nila 45 days na lang yung supply natin. Tatagal mga idol. Sabi ng Philippines, it's President confirmed the country has roughly 45 days of fuel supply left. 'Di ba? Ang tanong, bakit tayo sobrang taas mga lodi? Hindi ko sinasabi, tanong to. Tanong, sinasamantala ba tayo ng mga businessman dito sa atin pagdating sa mga oil, mga loads? No, sinasamantala, may gera dun, kailangan magtaas tayo, grabe di ba? Taasan natin to pare, di ba? Ganun ang mangyayari ngayon mga lodi. Kaya sa tingin ko hindi tayo mauubusan ng oil, hindi tayo mauubusan ng langis, hindi tayo mauubusan ng diesel. Magmamahal lang. Ganun ang mangyayari mga loads. Magmamahal. Magmamahal yung kuryente, magmamahal yung bilihin. Alam niyo kung bakit? Kasi tataasan nila yung presyo ng langis. Shortage ba? Hindi ko alam. Pwedeng shortage. Lahat naman tayo may shortage Lahat naman ng bansa na apektuhan. Pero hindi sila ganito kalaki magmahal. Di ba? Tumaas yung presyo, hindi ganun. Di ba? So, kayo, nanggigigil ako pag nakikita ko yung nagsasalita yung natin, yung mga lodi. Alam niyo yun? Nakita ko pa kanina si president natin. Nakita ko siya, ni-interview siya. Yung report niya, grabe. Hindi mo alam kung nabubulol. Parang parang siya magsalita Ewan ko ba, mga idol. Ayoko na. Kung pwede lang, gusto ko sana mag-react dun Kaya lang hindi ganun yung channel ko, hindi ganun yung content ko mga lodi. Stick tayo sa crypto. Pero alam niyo, hindi ko na matago yung bad trip ko sa nangyayari ngayon mga idol. No? Eto ayun yung ating chart. Nakita ko to mga lodi. So, hindi ko alam kung totoo to o hindi, no? Kasi mahirap na mag-verified ng news ngayon. Pero kung totoo man to, todas, no? Pero kung hindi totoo, goods pa rin mga lodi. Nag-ano lang ako, ang tawag doon. Nagmumuni-muni lang tayo ng pwede mangyari mga lodi kung isipin mo Philippines mga idol, no? Samantalang last day lang sinasabi nila na wala tayong oil crisis, tas biglang ganito kataas yung langis, 'di ba? What the, 'di ba mga idol? So ayan, grabe mga lodi. Bukas na ako magbabasa ng news, promise, umaga, kasi meron tayong tatapusin ngayon, may gagawin tayo ngayon. So hanggang dito lang muna yung news natin mga lodi. Sana ma-enjoy nyo, sana na-enjoy nyo pa rin yung news natin. Sa mga babasahin ko yung comment dito sa nakaraang video natin bukas ng umaga. Medyo mahaba tayo bukas kung babasahin natin lahat, pero ox lang yun. Gusto nyo ba yun mga lodi? Basta tayo ng malupit na comment, no? So ayun mga idol, kita-kits tayo mga lods. Sana hindi ko alam kung anong sasabihin sa inyo mga lods. Mag-ipon na kayo ng tubig, delata, bigas. Sabi ko nga sa post ko sa Facebook, i-charge nyo na yung mga power bank nyo mga idol hanggat maaari. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Baka magkaroon tayo ng rotational brownout sa mga sunod na araw. Kawawa yung mga baby mga lods. So ayun, kita-kits tayo mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? I really need to pee. babayo. That's why